Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin namang ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Muli na ngang nagkita si Vlad at si Zamina sa kumbento at naging emosyonal ang paghaharap ng dalawa. Lumabas na kaagad sa kumbento si Zamina at sumama kay Vlad. Habang nasa loob ng karwahe, ay hindi mapigilan ni Zamina na mahiya at tila hindi alam ang kanyang sasabihin. Paulit-ulit niyang tinitingnan at sinusulyapan ang mukha ni Vlad. Parang naninibago siya dito at tila ba ibang tao ang kaharap niya. Hindi na mapigilan ni Vlad kaya tinanong niya si Zamina kung ano daw ang kanyang problema. Ano daw ang ibig sabihin niya, tanong ni Zamina. Ayon kay Vlad ay kanina pa niya napapansin na pasulyap-sulyap si Zamina sa mukha niya. Sisagat na sana si Zamina kung bakit pero napatigil siya at hindi na nabigkas ito. Tiningnan niya lang ulit si Vlad na para sa kanya ay kumikinang at napakakagalang-galang. Sa isip ni Zamina ay napakalaki na ng pinagbago ni Vlad. Napayakap na lang si Zamina sa kanyang mga gamit na tila namumula at nahihiya. Napansin at napagtanto ni Vlad kung ano ang nararamdaman ni Zamina. Tinanong niya si Zamina, bakit daw siya nagiging awkward ngayong 6 na buwan pa lang silang nagkahiwalay. Hindi nakasagot si Zamina at tila nabalot ng katahimikan ang loob ng karwahe. Tiningnan siya ulit ni Zamina, iniisip niya na para daw isang noble si Vlad. Malayong malayo sa dating Vlad na nakilala niya. Habang siya naman ay katulad pa rin ng dati. Hindi niya alam kung nababagay ba siya na tumabi kay Vlad. Pakiramdam niya ay parang ang baba pa rin niya. Bigla naman siyang tinawag ni Vlad at agad na may sinubo ito sa kanya. Nagulat naman si Zamina sa ginawa ni Vlad. Sinabi ni Vlad sa kanya na parang kanina pa siya wala sa sarili. Kainin daw niya ito at nang magising na siya. Ano daw ito, tanong ni Zamina. Ayon kay Vlad ay isa itong caramel. Nakuha niya ito sa isang kabalyerong kilala niya. Nagulat si Zamina nang marinig ito, paano naman daw nakakuha si Vlad ng mamahaling pagkain? Sigurado daw ba siyang hindi niya ito ninakaw? Isipin na daw niya ang gusto niyang isipin saad ni Vlad. Natahimik ulit si Zamina pero sa pagkakataong ito ay may ngiti na sa kanyang mukha. Napansin ulit ni Vlad na parang maiiyak na naman si Zamina. Tinanong niya ito kung bakit na naman siya umiiyak ulit. Sinabi lang ni Zamina na dahil ang tagal daw dumating ni Vlad. Hindi naman alam ni Vlad kung paano patatahanan si Zamina. Napabuntong hininga na lang ito at tumingin sa labas ng bintana. Napakaganda daw ng panahon ngayon. Kinagabihan, may isang tao na malalim ang iniisip. Kahit saan ka man daw ipinanganak sa mundong ito, lahat daw ay karapat-dapat na makayakap ng sariling mga bituin nila sa kanilang puso. Gayunpaman, ang pagbitaw sa bituin papunta sa kalangitan ay ibang usapin naman. Parang katulad daw niya, unti-unting nabubulok sa lugar na ito nang wala man lang katagumpayan na nakamit sa buhay. Napagdesisyonan ng matandang ito na magsara na ngayong araw at magpatuloy na lang bukas. Wala namang pumupunta sa kanyang tindahan sa mga nakalipas na mga buwan. Kahit mga palaboy-laboy ay hindi na rin napapadpad sa kanyang tindahan. Lumabas ang matanda para magsara na ng kanyang tindahan, iniisip niya ang batang Vlad. Iniisip niya kung nasa maayos lang daw kaya siya. Nakakahanga daw ang batang yon, ngunit nakakaawa din. Tanging hinihiling lang ng matandang katulad niya ay sana hindi mamatay sa ginawang batang yon. Bigla namang may dumating at tinanong ang matanda kung magsasara na daw ba siya agad. Oo naman ang sagot ng matanda, bumalik na lang daw siya bukas. Sinabi ng lalaki na hindi siya makakabalik bukas. Magiging busy daw siya kaya kailangan niyang magpaayos ngayong gabi. Ano naman daw ang pagkakabisihan ng mga taong squatter sa lugar na ito saad ng matanda. Pero napatigil siya nang sinabi ni Vlad na ang espadang ito ay kailangang maayos. Matagal-tagal na daw nang huling naayos ang espada. Nakangiting sinabi ni Vlad sa kanya na hindi daw kayang ayusin ng ibang mga panday ang espadang ito. Ang matanda lang daw ang kayang gumawa at umayos ng espada. Hindi makapaniwala at makapagsalita ang matanda sa kanyang nakikita sa harapan niya ngayon. Tinanong siya ulit ni Vlad kung kaya daw ba niyang gawin ito. Doon pa lang nahimasmasan ang matanda. Masayang-masaya niyang sinabi kay Vlad na kaya niyang ayusin ito. Pinapasok niya kaagad si Vlad at pinaupo habang naghihintay. Inabot ni Vlad ang espada sa matanda at manghang-mangha ito sa nakikita. Mukhang ginamit daw talaga ito ni Vlad ng mabuti sa nakaraang mga buwan. Tinanong niya si Vlad kung saan daw nakuha ni Vlad ang mga gasgas na ito.
Ibinahagi ni Vlad na sumali siya sa pagsugpo ng mga goblin noon nakaraang taglamig at hindi pa niya gaano gamay ang espada noon. Ang isa naman ay galing sa tunggalian ng karangalan sa Derry Emmer. Ang isa naman ay noong nakaraan lang. Naging isa siyang pain para mahuli ang Deathworm. Nagasgasan daw ang espada sa lupa habang hinahabol siya ng Deathworm. Manghang-mangha ang matanda, mula sa pakikipaglaban sa mga halimaw at tunggalian ng karangalan, hanggang sa paghuli sa labi ng natalo na dragon. Sa isip ng matanda, ipinagmamalaki niya si Vlad at ang mga narating niya. Hindi katulad niya na nasasayang dito sa squatter, si Vlad ay patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Mas nasa sabik daw siya ngayon kumpara noong ginagawa niya ang pinakamaganda niyang gawa. Hintayin lang daw ni Vlad at aayusin niya kaagad ang espada. Sinimulang pabagahin muli ng matanda ang kanyang pugon. Sa pugon na kung saan ay may kaunting hininga na lang, na anumang oras ay maaaring mamatay ang apoy. Ang pasyon ng matanda ay biglang nagbaga muli matapos ang mahabang panahon. Tila ba parang isang bituin na nawawalan na ng liwanag, ay bigla muling nagningning sa gabing yon. Sumunod na araw ay nagkita at nag-usap naman si Harven at Vlad sa daungan ng mga barko. Ang mga loan certificate daw ba ng Rose's Smile na hawak ni One Arm Jack ay nasa kay Vlad na pala. Tinanong siya ni Harven kung siya na ba ang magpapatakbo sa Rose's Smile. Natawa naman si Vlad at sinabi na hindi. Ibibigay niya ito kay Marcella kaagad. Ngunit hindi pa makakapagsimula si Marcella ulit dahil kailangan pang ayusin ang lugar pero malapit naman daw itong maayos. Tama nga naman saad ni Harven, lalo na at puno ng dugo ang lugar na yon. Ano naman daw ngayon ang plano ni Vlad, babalik na daw ba siya sa Sturma agad-agad? Ayon kay Vlad ay mananatili daw muna siya dito, ang utos sa kanya ay mag-standby muna dito sa Sora. Nakakahanga naman daw na makita si Vlad na ganito saad ni Harven. Isang tao na sumusunod sa utos ng mga noble. Pero may utos daw sa kanya na kailangan niyang gawin sa kanyang bakanteng oras. Tungkol daw ito sa ano tanong ni Harven. Ito ay tungkol sa mga nakatagong yaman pa ni One Arm Jack o kahit ano pang mga bagay na hindi nila nababawi kay Jack. Ang moneybug na yon ay bamutis daw ng napakaraming lagusan sa lugar na ito. Sinabi ni Harven na makakatulong daw siya tungkol dito. Dapat lang daw na tumulong siya, pabiro ni Vlad. Mahal daw kasi ang whiskey na ibinigay niya at hindi ito libre. Pero naging seryoso ulit ang usapan nang binanggit ni Vlad na hinahanap daw ni Marcella ang mga nawawalang ibang babae. Malamang daw ay naibenta na sila saad ni Harven. Pero sabi ni Vlad na dapat ay nandito lang sila sa paligid-ligid. Mga pera at babae, mukhang may kaugnayan daw ang dalawang ito saad ni Harven. Para kay Vlad ay napakahasel daw ng problemang ito. Hinanap niya ang ibang mga babae pero walang bakas na naiwan. Sino daw tinutukoy niya? Isa sa mga babaeng hinahanap niya ay si Anna. Marami pa pang iba maliban sa kanya. Tama nga daw siya saad ni Harven. Mukhang kahina-hinala ito dahil dapat may naiwang kahit anong bakas man lang kung naibenta nga sila. Marami daw ginawa si One Arm Jack dito sa squatter habang siya pa ang naghahari pero kakaiba daw ito. Susubukan daw ni Harven na tingnan ito pero hindi gaano kalalim ang tulong na maibibigay niya dahil hamina at lumiit ang kanilang organisasyon. Bigla namang may tumawag kay Vlad. Ito ay si Otar. Ayon sa kanya, tiningnan niya ang lugar na sinabi ni Vlad at mukhang kahina-hinala nga ito. Magaling daw ang ginawa niya, ngayon kailangan na nilang puntahan ito. Nagpaalam na si Vlad kay Harven. Sinabi ni Harven na babalitaan niya kaagad si Vlad kung may nalaman siya. Sa isip ni Harven, kakabalik lang ni Vlad dito pero hindi man lang siya marunong magpahinga. Pinuntahan na nga ni Otar at ni Vlad ang kaina-hinalang lugar na iniimbestigahan nila. May inabot si Vlad na papel sa nagbabantay ng lugar. Pangalan ito ng mga tao. Tinanong ng lalaki kung sino daw ang mga taong ito. Ayon kay Vlad ay nagbabasakali lang sila kung nakita daw ba niya ang mga tao sa listahan. Bakit naman daw dito sila sa isang katayan naghahanap ng nawawalang tao, hindi daw sila nagbibenta ng tao dito? Ganoon daw ba? Tanong ni Vlad sa kanya. Nainis na ang lalaki at sinabi na marami siyang ginagawa pagkatapos ay inaabala pa siya ng kung ano-ano. Kung tapos na daw sila ay lumabas na sila sa kanyang tindahan. Ipinagpatuloy ng lalaki ang paghihiwa ng karne pero hindi pa rin umalis si Vlad. Tinanong niya kung matagal na ba ang tindahang ito dito sa Sora, mukhang wala pa ito noong nakaraang kalahating taon.
Sumagot ang lalaki na tanungin na lang daw nila si Black Bear tungkol dito, mayroon siyang permiso. Isa sa mga boss ng squatter ng Sora, ang mangkakatay ng baboy, si Black Bear. Mukhang tinatakot pa sila ng lalaki sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ni Black Bear. Biglang sinabi ni Vlad na kung ganoon daw ay tatanungin niya si Black Bear mamaya. Pero nakakamangha daw, paano daw niya nalaman na ang nakasulat sa papel ay pangalan ng mga tao? Dito sa squatter ng Sora, kung bibigyan mo ang mga tao ng papel na may sulat, magagalit ang mga ito. Sa kadahilanang mahirap matutong magbasa sa lugar na ito. At dahil mukhang hindi daw alam ng lalaki ang nakagawian dito, malamang ay isa siyang tagalabas. Imbes na karne ang ibinebenta nila, ay mukhang tao ang kanilang ibinebenta. Biglang napatigil ang lalaki pero walang ano-ano'y sinubukan niyang tagain si Vlad gamit ang kanyang kutsilyo. Napakadaling naiwasan lang ito ni Vlad. Galit na galit ang lalaki sa kanila. Sino daw sila at saan sila nanggaling? Sinabi ni Vlad na siya dapat ang nagtatanong tungkol dito. Makipagtulungan na lang daw siya kung ayaw niyang damanak ang dugo pero agad minura lang siya ng lalaki. Napangiti lang si Vlad. Tama nga daw, ito ang tunay na squatter. Binunot ni Vlad ang kanyang punyal at inutusan si Otar na isara ang pinto. Dahil tapos na ang bentahan ngayong araw, si Black Bear naman kaya ang susunod na kakaharapin ni Vlad? Abangan po nating mga ka-recap ang bakbakang ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!